Ang International Criminal Court, ICC, ay naglalayong papanagutin ang mga may kagagawan ng mga karumal-dumal na krimen. Ang jurisdiksyon nito ay madalas na kinukwestiyon, lalo na kapag ang mga estado ay umaatras mula sa Rome Statute. Itinatampok ng Burundi at Pilipinas ang mga komplikasyon ng pag-atras at ang epekto nito sa hustisya. Parehong inanunsyo ng mga bansa ang kanilang pag-atras matapos maharap sa investigasyon para sa mga di umano'y krimen laban sa sangkatauhan. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ipinagpatuloy ng ICC ang mga investigasyon nito na nagdulot ng debate tungkol sa soberanya ng Estado at batas internasyonal. Ang krisis sa politika sa Burundi noong 2015 ay humantong sa laganap na karahasan at pang-abuso sa karapatang pantao. Nag-issue ang ICC ng mga warrant of arrest para sa mga pangunahing tauhan sa gobyerno ng Burundi. Gayun din, ang Pilipinas ay naharap sa internasyonal na pagkondena dahil sa di umano'y mga extrajudicial killings sa ilalim ni Pangulong Duterte. Ang mga kasong ito ay nagtataas ng mahahalagang katanungan tungkol sa awtoridad ng ICC at ang bisa ng pag-atras bilang pananggal laban sa pananagutan. Itinatag ng Rome Statute ang ICC at binabalangkas ang mga karapatan at obligasyon ng mga estadong partido. Ang Artikulo 127 ay tumatalakay sa pag-atras na nagpapahintulot sa mga estado na umalis sa sistema ng ICC. Gayunpaman, ang pag-alis na ito ay may mahahalagang limitasyon, lalo na para sa mga patuloy na investigasyon. Magkakabisa ang pag-atras isang taon pagkatapos ng abiso sa Kalihim General ng UN. Pinipigilan ng palugit na ito ang mga estado na makaiwas sa agarang pananagutan. Ang pag-atras ay hindi makaapekto sa kooperasyon sa korte para sa mga investigasyon na sinimulan bago ang pag-atras. Isinasara ng probisyong ito ang butas ng pagtakas para sa mga estadong umaasang umiwas sa pagsusuri ng ICC. Ang mga kaso ng Burundi at Pilipinas ay nagpapakita ng paglalapat ng Artikulo 127 at mga limitasyon nito. Iginiit ng ICC ang patuloy nitong jurisdiksyon sa mga di umano'y krimen na ginawa noong sila ay mga estadong partido, anuman ang kanilang pag-atras. Ang paglalakbay ng Burundi sa ICC ay naglalarawan sa pagtatangka ng isang estado na umiwas sa pananagutan at ang determinasyon ng korte na panindigan ang mandato nito. Noong 2015, isang krisis sa politika sa Burundi ang nagdulot ng laganap na paglabag sa karapatang pantao. Pinuksan ng ICC ang isang paunang pagsusuri. Pagsapit ng 2016, inanunsyo ng Burundi ang intensyon nitong umatras mula sa Rome Statute. Noong 2017, nagkabisa ang pag-atras ng Burundi, ngunit ipinagpatuloy ng ICC ang pagsusuri nito. Noong 2018, pinahintulutan ng ICC ang isang buong investigasyon sa mga krimen laban sa sangkatauhan sa Burundi. Pagsapit ng 2020, nag-issue ang ICC ng mga warrant of arrest para sa ilang matataas na opisyal ng Burundi. Ang mga aksyon ng ICC sa kaso ng Burundi ay nagtakda ng isang halimbawa para sa mga sitwasyon sa hinaharap kung saan maaring isaalang-alang ng mga estado ang pag-atras bilang isang paraan upang maiwasan ang pananagutan. Ang karanasan ng Pilipinas sa ICC ay minarkahan ng paunang kooperasyon na kalaunan ay humantong sa komprontasyon at pag-atras. Noong 2011, sumali ang Pilipinas sa ICC na nagpapahiwatig ng pangako nito sa internasyonal na hustisya. Pagsapit ng 2016, inilunsad ni Pangulong Duterte ang kanyang controversial na giyera kontra droga na nagresulta sa libu-libong extrajudicial killings. Noong 2018, pinuksan ng ICC ang isang paunang pagsusuri sa mga di umano'y krimen laban sa sangkatauhan. Noong 2019, umatras ang Pilipinas mula sa Rome Statute bilang protesta. Sa kabila ng pag-atras, pinahintulutan ng ICC ang isang buong investigasyon noong 2021. Itinatampok ng kaso ng Pilipinas ang mga hamong kinakaharap ng korte sa pagigiit ng jurisdiksyon nito.
Binigyang diin ng desisyon ng ICC na ituloy ang investigasyon na hindi maaring gamitin ng mga estado ang pag-atras bilang panangga laban sa pananagutan. Ang pagkapangulo ni Duterte sa Pilipinas ay minarkahan ng kanyang kontrobersyal na giyera kontra droga na humatak ng internasyonal na pagkondena. Sa kabila ng pag-atras ng Pilipinas mula sa ICC, ang mga aksyon ni Duterte ay patuloy na naglalagay ng mahabang anino. Ang investigasyon ng ICC ay nakatuon sa panahon kung kailan ang Pilipinas ay isang estadong pardo sa Rome Statute. Ang ICC ay nangangatwira ng ang jurisdiksyon nito ay hindi nawawala sa pag-atras ng Pilipinas. Nanatiling matigas si Duterte na tumatangging makipagtulungan sa ICC at hinahamon ang autoridad nito. Ang kanyang tindig ay sumasalamin sa isang mas malawak na debate tungkol sa balanse sa pagitan ng soberanya ng Estado at internasyonal na hustisya. Ang paghabol ng ICC sa hustisya sa Pilipinas ay isang testamento sa pangako nito sa pananagutan. Malinaw ang mensahe ng korte. Hindi maaaring takasan ng mga individual ang mga bunga ng kanilang mga aksyon sa pamamagitan ng pagtatago sa likod ng mga pag-angkin ng soberanya o paggamit ng pag-atras bilang panangga. Ang pagigit ng ICC ng jurisdiksyon sa mga kaso ng Burundi at Pilipinas ay may dalang mahahalagang implikasyon para sa internasyonal na hustisya. Itinataguyod ng mga kasong ito na hindi maaring burahin ng mga estado ang kanilang mga nakaraang aksyon o umiwas sa pananagutan sa pamamagitan ng pag-atras sa ICC. Ang tindig ng ICC ay nagpapadala ng malinaw na mensahe. Ang pag-atras ay hindi isang get-out-of-jail-free card. Ang kahandaan ng korte na igit ang jurisdiksyon nito ay nagpapatibay na ang batas internasyonal ay lumalampas sa mga pambansang hangganan. Gayunpaman, ang ICC ay nahaharap sa mga hamon sa pagpapatupad ng mga desisyon nito ng walang kooperasyon ng Estado. Umaasa ang ICC sa mga Estado para arestuhin ang mga suspek, mangalap ng ebidensya at ipatupad ang mga hatol. Dapat magtulungan ang internasyonal na komunidad upang palakasin ang sistema ng hustisya sa buong mundo. Ang paghabol ng ICC sa hustisya sa mga kasong ito ay naglalantad sa kahinaan ng mga mekanismo ng internasyonal sa harap ng pagsuway ng Estado. Ang paghabol ng ICC ng hustisya sa Burundi at ang Pilipinas ay isang testamento sa pangako nito sa pananagutan. Itinatampok ng mga kasong ito ang mga komplikasyon ng batas internasyonal at ang mga hamong kinakaharap ng ICC. Ang pagigit ng ICC ng jurisdiksyon ay nagsisilbing paalala na hindi maaring burahin ng mga estado ang kanilang mga nakaraang aksyon sa pamamagitan ng pag-atras mula sa ICC. Malinaw ang mensahe ng korte. Ang mga mabibigat na krimen ay hindi makakaligtas sa parusa. Binigyang diin ng karanasan ng ICC ang pangangailangan para sa patuloy na dialogo at kooperasyon sa pagitan ng mga estado. Ang bisa ng ICC ay nakasalalay sa kahandaan ng mga estado na tuparin ang kanilang mga obligasyon sa ilalim ng batas internasyonal. Ang mga kaso ng Burundi at Pilipinas ay nagsisilbing paalala na ang paghabol sa pananagutan ay lumalampas sa mga pambansang hangganan. Ang ICC ay nananatiling isang mahalagang institusyon sa paglaban sa kawalan ng parusa at isang tanglaw ng pag-asa para sa mga biktima ng mga kalupitan sa buong mundo. Ano sa tingin ang maaaring kahinanatnan ng kasong ito? Mag-comment lang ng inyong saloobin sa ibaba.